Ilang araw bago mag-start ang off-season, ang Miami naglabas na ng potential trade package na gagamitin nila para makuha itong si LeBron at possible isama nila yung anak Hindi mapaghiwalay. Para rin tong strategy ng Miami, isama yung anak para walang maiwang less sperm sa Lakers. Iba talaga yung LeBron Yung mga Giannis brothers kasi iniwasan na ng Miami based sa report walang interes yung mga to na kuhain isa man sa kapatid ni Giannis ngayon. Parang ang sarap sanang panoorin magkasama si Thanasis at Bronny. Kung hindi kasi pababayaan ng Lakers mawala si LeBron nang walang kapalit, possible papirmahin nila yan bago ang offseason saka i-trade. Base mismo sa report ni Shams, hanggang ngayon kasi wala pa ring offer ang Lakers kay LeBron. After kasi mag-open ng negotiating window sa mga free agent bago off-season, nagkaroon lang ng check-in call ang Lakers front office sa kampo ni LeBron Pero wala nga raw nangyaring seryosong usapan at walang negotiation about sa extension contract niya. Kaya malinaw na wala pa ring actual contract negotiation. Mas priority ng Lakers yung extension ni Reeves. After nyan, saka nga raw nila ngayon susubukan na kausapin si LeBron. Parang kahit sa extension contract, nagiging option na lang si LeBron sa Lakers Gusto ng Lakers unahin ang roster upgrade. Gusto nilang makakuha muna ng starting caliber center sa trade o free agency bago sila gumalaw sa free agent player nila, lalo na sa sitwasyon ni LeBron na sobrang laki ng cap hold. Gusto nilang mapanatili yung cap flexibility nila dahil sa laki ng possible extension contract na kukuhain ni LeBron. Kung ibibigay nga raw kasi agad yan ng Lakers, possible hindi na sila makagalaw sa free agency at sa market. Gusto ng Lakers makita muna kung magkano yung matitirang cap space nila after ng off-season. Kapag nakakuha na sila ng elite center at 3&D guard, saka lang sila magdedesisyon kung magkano na lang yung mga matitirang cap space nila, ayun yung ibibigay nila kay LeBron. Kaya nagiging komplikado Kung papasok ang off-season na wala pa rin nga raw official offer ang Lakers dyan pwedeng magdesisyon si LeBron na pumasok sa unrestricted free agent. Lalo't mawawalan na ng right sa kanya ang Lakers. Any team, any decision pwedeng gawin ni LeBron. Kung gusto niyang lumipat sa contender team, magagawa niya yan. Kung gusto niyang magretiro, magagawa rin niya yan Kaya walang magagawa ang Lakers sa mga desisyon ni LeBron pag official na siyang naging unrestricted free agent. Sa ngayon kasi, hawak pa talaga siya ng Lakers ilang araw bago mag-start yung off-season. Ang daming mga analyst at insider na Miami Heat talaga yung inuugnay kay LeBron oras nga raw na pumasok to sa unrestricted free agent. Halos lahat ng report ngayon, Miami yung top destination nga raw at pwedeng habulin mismo ni LeBron. Una, dahil champion contender na ang Heat sa lagay ngayon dahil may Giannis at Bam Adebayo. Dahil hindi na nga raw kasi usapan yan ng malaking salary kung papasok si LeBron sa free agency. Mas priority niya ang championship contender na team. Isa pa, possible perfect nga raw kasi siya kay Giannis at Bam Adebayo. Pare-pareha silang naghahabol ng championship title, kaya mas kailangan nilang magtulungan. At yung isa, reunion mismo. Noong 2010 hanggang 2014, nanalo siya ng 2 NBA championship, 2 finals MVP, 4 na magkakasunod na NBA finals appearance. Kaya dyan mismo maraming analyst yung nagsasabi na pwedeng maging full circle mismo to kay LeBron. Kung saan siya nag-start ng career, possible doon niya rin tatapusin Sa ngayon, hindi pa nagbibigay si LeBron ng kahit anong public statement about sa lagay niya sa Lakers. Kahit yung front office naman, wala rin namang nilalabas na report sa possible extension ni LeBron sa kanila Kung ganyan yung lagay at umabot ng off-season night, possible magkaroon na ng mga report about sa lagay ni LeBron. Diyan lang magkakaroon talaga ng malinaw na sagot Pero kay Rich Paul kasi nanggaling na mismo, una pa lang na gusto ni LeBron malaman kung ano talaga yung plano ng Lakers, kung paano sila gagawa ng malaking roster upgrade at paano sila babalik sa pagiging champion contender. Kaya malinaw na hindi na nga lang talaga usapan to at hindi na to nakabase sa salary contract. Mas gusto talaga nito malaman kung ano yung galaw ng Lakers at kung sino yung target para maging legit champion contender sila. Kung babalik man siya, lalo na kung malaking salary discount kasi ang gagawin niya. Gusto munang malaman ni LeBron kung magiging worth it yung pag-alis ng malaking contract niya kung sakali man Kaya lang naman nagiging komplikado dahil nga sa win now mode ang hinahabol nila ni Luka.
Kaya gusto munang malaman ni Lebron kung sino talaga yung target na center at 3-and-D guard nila at kung sapat ba yan para sa championship contention nila, at kung hindi nga raw yan makita ni Lebron, yan lalong iingay yung possible pagpasok niya sa free agency, at dyan mismo lalong tataas ang chance ng Miami para makuha siya na hindi na kailangan gumamit ng trade